So magandang araw muli mga kaibigan, August 6 na po. So ito, may balita na, mayroon ng resulta. Kasi alam nyo mga kaibigan, sa araw na ito, August 6, nagkaroon kasi ng deliberasyon dyan sa Senado, August 6, 2025. Tungkol po ito sa pagbasura sa kaso ni Inday Sara na impeachment laban po sa kanya. At siyempre, alam naman ng marami na may resulta na po na nanggaling doon sa Supreme Court, yung kanilang decision na wala sa hulog o wala sa hulog, hindi ayon sa batas ang isinampang kaso para doon kay Inday Sara. So mga kaibigan, mas maigi na pong diretsa na po tayo doon sa Senado kasi mayroon na pong resulta mga kaibigan. Mayroon na pong resulta. Ito na po ang resulta na magbibigay pagkabusangot doon sa mga nagsisigaw dyan ng nagsisigaw. Impeach Inday Sara, impeach Sara Duterte, impeach. So yun, ang kanilang mukha ngayon ang na-impeach dahil nakabusangot sila ngayon dahil po sa resulta ng botohan dyan sa Senado. At siyempre, wala na mag-iba dyan na nakabusangot kasi siyempre yung mga gusto talagang matanggal na ang BP Sara sa kanyang position bilang Vice President of the Philippines. Alright? So, doon naman sa panig na nanalangin na ang Inday Sara is mananatili sa kanyang pwesto bilang Vice President of the Philippines, siyempre sila po ay masaya. So masaya, ganun talaga ang laban. Pag may nanalo, masaya. Pag may natalo, nakabusangot. Para handa po mga kaibigan, mga kapatid, hindi na tayo magtagal. Atin pong pakinggan ang ating senador na si Chis Escudero sa kanyang sinasabi. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio, and that the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled "In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte" to the archives. The same is hereby approved. Majority Leader. Mr. President, Senator Bam Aquino would like to insert his explanation of vote. Yan. So, yan po. Pero bagamat may sasabihin pa po sa diyan po sa mga senador, pero akin lang pong basahin mga kaibigan para naman sa kalinawan sa iba kung sino-sino nga ba itong mga nagboto ng yes at saka sa nagboto ng no. Yan. Siyempre, pag ikaw ay boto ng no, gusto mong maimbestigahan talaga ang Inday Sara. Subalit, ito nang bumoto ng yes, karamihan sa mga sinasabi nila, dapat sundin natin ang Supreme Court kung ano ang kanilang decision. Ito po mga kaibigan, mga kabayan, basahin ko kung sino ang bumoto ng no. Doon muna tayo sa no. Ang bumoto ng no, na ang gusto ng mga ito, hindi ma-archive. Kumbaga, talagang ituloy natin ang investigasyon laban kay Sara Duterte sa kanyang impeachment. Ang mga bumoto ng yes ay ang mga sumusunod. Una, si Bam Aquino, no. Sunod, si Risa Hontiveros, no. At ito naman si Panfilo Lacson ay abstain. Yan, abstain. Ano ba ibig sabihin ng abstain? Ano ba? Neutral? Wala, hindi pwede, wala sa no, wala sa yes. So whatever, yun po si Panfilo Lacson. Right? Ang sunod, Francis Pangilinan. Okay? Next, Tito Soto. Right? So isa, dalawa, tatlo, apat po ang bumoto ng no. Walang sinabi to. Kano lang ito? Ilan ba ang senador natin sa ating Pilipinas, bansang Pilipinas is 24. Ayun na nga po. So, and the rest is puro na po ang yes. Sino yung mga nag-yes? Una po dito ay si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, ang magkapatid na Cayetano. Abay, boto sila. Yes sila, yes. Si Ronald De La Rosa, natural. Ito nga nangunguna dyan para ma-dismiss na ang kaso ni Inday Sara. Si JBR Hercito, Francis Escudero, si Jingo Estrada, ang magkapatid na Estrada, yes din. Si Sherwin Gatchalian, yes. Si Bongo, yes. Lalo na, yes yan.
And then si Lito Lapid, yes siya. Si Loren Legarda, si Rodante Marcolita, si Aimee Marcos, si Robin Paldelia. Ayan, mga yes ang mga ito. Next, ang magkapatid na Tolpo, Erwin at saka si Rafi. Yes sila. And then si Joel Villanueva, si Camel Villanueva. Villar pala. Ang magkapatid na Villar, si Camel at saka si Mark, ay puro mga yes. At ang huli ay si Miguel Subere. Tuloy natin. Vote into the record. So inserted as requested by Senator Bam Aquino And into together the with records, Senator J.V. Ejercito, Mr. as well as that of Senator J.V. Ejercito. What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? Yes, just a parliamentary inquiry, Mr. President. If I recall, in previous votes, we first get the results of the vote before we go through an explanation of the vote. It seems like we have changed the process. Yun, ang sasabihin na lang naman dito, yung ipaliwanag nila kung bakit sila bumoto, either yes or no. Ito naman si Francis Pangilinan, gaya ng sinabi ko sa inyo kanya, binasa ko, siya po ay no. And then si Tito Soto ay no. Siguro ang sumusunod mga ito, magpaliwanag sila sa barangay, sa taong bayan, bakit sila bumoto ng no. Yan, siyempre yung nag-yes, matik na po yan. Talagang sila pabor sila sa sinabi ng Supreme Court na labag sa batas. Okay? At saka dapat talagang sundin ang kanilang inuutos ayon ng Supreme Court. Okay? And then, ano ang resulta? Siyempre, matik din po yan na mag-iiyakan na dito yung mga sumisigaw na impeach Sara Duterte, impeach Sara Duterte. At ang isa sa mga sumisigaw dito mga kaibigan ay ito. Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi nakakahiya. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Yan. Saan ka pa? Talagang yan ay si Sardinia. Yan. Si Sardinia, ito po ay congressman. Ano to siya? Akbayan. Siya to ay party list man to. Yan. At ang video na to, ng ating binigyan ng reaction ay ano to? From the Akbayan. Yan. Si Sardinia. Ano ba to na pangalan nitong buong si congressman? Natural, alanganin na bang matutuwa ka? Kasi kayo nga ang gustong matanggal si Inday Sara sa kanyang posisyon para magiging civilian na lang. Siyempre pagka na impeach kasi, civilian ka na, di ka na pwedeng magpo-posisyon kung ano pa man ng gobyerno. Sardinia. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ay, grabe naman. Nanghusga ka naman kagad, sir. Nanghusga ka naman kagad. Huwag mo na pakasiguro. Mayroon pang ang motion for reconsideration. Malay natin, sasabihin naman ng Korte Suprema na, sige, tuloy ang laban. Imbestigahan si, sa senador, mga senado or senate. Tuloy ang inyong serbisyo dyan. Sige, imbestigahan. Ganon yun. Normalan at that is normal talaga yan mga kabayan. Nabigo ang mga ito na matupad ang kanilang mga pangarap na si Inday Sara ay ma-impeach. Kaya ganun ang kanilang pananalita. Ang pandarambong ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. So, yun po mga kabayan, sabi niya, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Mga kababayan, ito sila ang tinuturing dyan sa Congress na Damakabayan Black. Pero ganun pa man, ayon sa batas, ano pa man ang inyong kalagayan dyan, dahil kayo ay nanalo bilang isang nasa party list, kayo ay considered as mga empleyado kayo ng gobyerno.
Alright? Mga mambabatas, congressman, congresswoman. So yun po mga kababayan, ang pinakahuli, pinaka-latest o huli or latest na balita ngayon, si Inday Sara ay hindi na ma-impeach kasi na-archive na. Therefore, ang Senate ngayon, wala na. Let's move on. Sabi nga siguro nila dyan, bawat isa. Ano man ang ating mga trabaho dito, yan ang ating atupagin. Wag na yung kaso ni Inday Sara. Ang inyong kaibigan, kababayan, Felix or Buwan TV, magpapasalamat at magsasabi po sa inyo magandang araw at babay na po.